Ito po yung dapat din po inyong malaman. Alam ba ninyo na mga politiko rin, mga dati at ngayon, sa local and national position, posibleng mga kontraktor din o taga-gobyerno, sila rin ay merong mga mining business, wiring business, o anumang negosyo na itinuturing nilang legal dahil business ito na sumisira, nakakasira sa ating kalikasan. Puntahan nyo yung mga probinsya na matindi ang mining at quarrying. Alamin nyo kung sino ang mga may-ari niyan. Pag hindi gobernur, mayor, pag hindi congressman, senador, kung hindi man mga kaibigan nila o dami nila. Yung iba nga ay mga dati pang opisyal ng DENR. Yung iba nga dyan ay dati rin politiko. Ganun po yan. Kaya ko ito yung sinasabi sa inyo at binabanggit sa inyo. Masyado tayong nakapokus dun sa flood control na nawalang pera. Okay lang naman pag-usapan yon. Pero ang dahilan ng mga pagbaha sa mga probinsya o kahit dito sa Metro Manila, kung bakit binabaha ang Metro Manila, isang galing ang tubig. Pwedeng galing sa Rizal yung iba. Kalaban nyo sa Rizal walang mining? May mining dyan. May quarrying dyan. Kaya lulubog ang Pasig, Quezon City at Marikina. Sa mga probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao, puntahan nyo kung bakit at malalaman nyo kung bakit binaha ang mga probinsya katulad sa Cebu Province. Na dating hindi binabaha yung kailang mga bayan at city, pinasok sila, ang daming namatay. Ano bang nangyari? Di ba? Maraming na-discovering kalikasan sa kailang kabuntukan ay may minahan, tinayuan pa ng mga bahay at kung ano-ano. Maging sa Mindanao, maging sa Kabisayaan, at dito sa Luzon, ganyan din. Doon na lang ho sa Cagayan Valley, na taon-taon o tuwing mababaha, tuwing magbabagyo, binabaha sila. Nakalbo ang kabuntukan sa Cagayan Valley. Matagal na sinasabi ng gobernur na kagagawan din ng politiko noon at ngayon kung bakit nakakalbo ang kabuntukan. Pero naipatigil ba? Hindi. Dito kailangan natin ang matinding political will sa Marcos administration under President Marcos at saka Department of Environment and Natural Resources. Pasintabi na wala kasi tayong naririnig sa DENR. Malayong malayo ang mga sekretary at naging sekretary ng DENR kung kukumpara natin kay Gina Lopez na kapatid na mamay-ari ng ABS-CBN na talagang lumaban nun. Pero yung kanyang paglaban para proteksyonan ng kalikasan, siya naman ay natanggal sa gobyerno dahil nanindigan siya. Ngayon, ilan na yung mga naging sekretary ng DENR na naging kapalit niya? Nilabanan ba nila? Wala. Balita ko nga, nagkaroon pa ng mga business sa mining, quarrying, yung mga dating sekretary dyan. Ganon ang nangyayari. At siyempre, yung mga governor, congressman na nagpapalit-palitan lang sa posisyon, meron din silang negosyo sa mga kalikasan natin. Na awang-awa sila pag binabaha yung kailang mga botante, pero sa kabilang banda, sila naman palang may-ari ng mga company na nagmimina at sumisira ng kalikasan. Yan ang dapat ding hindi lang mabulgar, dapat ipatigil ni Pangulong Marcos. Kasi mauulit at mauulit sa darating na panahon ng matinding pagbaha. Kahit walang nang matigil na ang korupsyon sa mga project, pero kung patuloy na sisirain ang kabuntukan at ang ating kalikasan, magtutulot pa rin po ito na maraming pagbaha sa iba-ibang lugar sa ating bansa. Buhay at ari-arian pa rin ang mawawala. Maniwala kayo. Tandaan nyo ang aking sinasabi. Paki-like and share po ninyo ito yung ating topic. Para pagdating ng mga susunod na panahon, after 5 years or 10 years, tingnan ninyo ito sinasabi ko. Na hanggat hindi nakukontrol ng DENR, ng ating gobyerno, ang mga pagsira sa ating kalikasan kahit na yan ay negosyo, mahuhulit ang trahedya. Dalawa pa ho ang problema natin yan. Ang pag-i-issue ng permit sa pagmimina at quarrying
hindi lang ho nanggagaling sa national government. Ang gobernador at mayor ay meron ding ini-issue mga permit yan sa mga maliliit na mining at saka acquiring. Pero yung maliliit na yan, minsan lumalaki. Hindi nakokontrol kasi kasapakat ang gobernador. Dami ng gobernador. Kaibigan ng gobernador ang kumuha ng permit. Kaya kung nagbigay ng permit ang DENR ng halang ng for 5 hectares na miminahin, magbigay din ng 2 hektarya, 3 hektarya ang miminahin ang local government, 8 hektarya na yan. Pero hindi lang ho yan ang namimina nila. Na-i-extend yan. Wala nang approval. Tao-tao na yan. Yung 5 hectares na ibinigay ng DENR sa kailang permit, nagiging 10 hectares. Yung binigay na 2 o 3 hectares ng local, nagiging 6 o 8 hectares. Nanganganak yan. Ay ilan po yung mga nagmimina? Ilan po ang sumisira ng ating kalikasan? Yan po ang justification sa ating topic at paliwanag na hanggat merong patuloy na pagsira sa kabundukan, nakatabi ng mga kabahayan, city at mga munisipalidad, commercial area, darating at darating ang panahon, babahayin pa rin tayo. Dahil meron ding korupsyon sa DENR, meron ding korupsyon sa mga gobernor sa pag-i-issue ng mga permit na yan. Maniwala kayo. Isa yan sa dapat pagtuunan ng pansin. Hindi lang Department of Public Works and Highway dahil sa infrastruktura at flood control. Yung kung paano masira ang kalikasan, napakahalaga yan. Lalo na yung laban ni Pangulong Marcos na ang climate change ay problema ng mundo at magiging problema ng mga Pilipino kasi sisira ng kalikasan. Iyon na yun. E paano kung merong illegal logging pa? Hindi naman natin alam kung meron pang baka kahit total ban, baka meron pa rin illegal logging. Pero sa isang banda, malaki kasang negosyo ang quarrying at saka mining. Totoo yun. Pero kung papayagan sana at magkakaroon ng mining at quarrying sa ating mga kabuntukan, doon sa malalayong lugar, hindi yung katabi ng mga city at bayan. Dapat bumilang sila ng mga 100 kilometers mula sa kabayanan patungo sa kabundukan, doon sa ibabaw, sa dulo, sa kabilang. Hindi yung katabi katulad dito na nagmimina at quarrying yan sa Rizal. Kapitbahay lang ng Quezon City, ng Pasig, at ng Marikina, ang Cainta. O di pag nasira yung kalikasan yan, babahin. Dito punta ang tubig sa Metro Manila. Yan ang sinasabi natin. Okay lang payagan dahil negosyo yung mga legal na mga minahan. Pero sa malalayong lugar, huwag yung katabi ng syudad at saka ng mga bayan. Delikado po yun. So, huwag niyong isipin mga Marcos loyalists, Marcos supporters o sa gobyerno, batikos ito. Hindi. Ito ay tinatalakay ko maging bahagi ng prevention, maging bahagi ng paghahanda, maging bahagi na ito ay aralin, pangalagaan, kontrolin, huwag pumayag sa pang-aabuso dahil lang sa business, dahil sa pera. Maniwala po kayo. Pagdating ng araw, mauulit ito pag hindi natigil ang pang-aabuso ng ilang mga negosyante at politiko